Palihim na naglalakad pa uwi at maraming iniisip. Alam niya. Nabasa ni Thian Pham ang atake niya. Agad kong pinutol ang daloy ng Chai. Ngunit bago pa man mabuo ang Dao Chai, natukoy na agad ang landas. Isang mapanuyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Kung ganoon, mas magiging kawili-wili ang laban. Binaliwala ang lahat. Kasama ang mga nakakalitong isipin tungkol sa tunggalian. Muling pumasok si Thian Pham sa loob ng kanyang personal na silid. Pagsasanay sa Madao Kun. Binuksan niya ang pinto at nagulat. Ang lapad ay hindi umaabot sa 7 tiles. Talagang hindi sapat para sanayin ang mga teknik ng martial arts. Ang mga pader ng bato ay napakakapal din. Sa ganitong kapal, malayang makakapagsanay ng hindi natatakot na masira ng kahit sino. Kung susubukan niya ang kanyang makakaya, magagamit niya lamang ang kanyang Chai. Ngunit sapat na iyon. Nagsimula ng gumana ang nano. Dagdag na realidad sa paningin ng gumagamit. Hiniling niya na muling likhain ito ang mga teknik na nascan. Sa Jade Stone sa ika-2 palapag. Agad na ipinakita ng animasyon ang mga nakamamanghang galaw ng espada. Mas mabilis at mas komplikado ito kaysa sa unang palapag. Kahit na gamitin niya ang pinakamalakas na atake ng kanyang guro na si Sumong, hindi pa rin niya tiyak na mapipigilan ito. Pagkatapos, sinimulan niya ang pangalawang animasyon upang malaman kung paano ito malulusutan. Unti-unting lumitaw ang mga galaw ng espada. Mayroong 10 mabilis na hiwa. Hindi kayang makita ng mata. Sa ganitong paraan, 56 na paraan ng paglusot ang iginuhit. Nakakabaliw ito. Kung hindi ito gagawin, paano niya ito makukumpleto? Alam ko na ngayon ng eksakto. Ang proseso ng pagkumpleto ng isang teknik. Sa simula, nalilito siya sa mga teknik na ito. Ngunit sa huling galaw talagang nakakatakot ito. Upang masuri ito ng mas malinaw, hiniling niya sa nano. Nagamitin ang 56 na paraan ng paglusot upang harapin ang unang atake. Napakaraming sandali nang magkaharap ang lahat ng teknik. Ang huling atake lamang. Ang maaaring manalo at malusutan ang unang atake. Naintindihan ni Thian Pham na katulad ito ng unang palapag. Una, ang napakalakas na atake. At pagkatapos nito ay isang serye ng mga paraan upang malutas ito. Paano kung gamitin ko ang Tiu Vu Dao Fap upang harapin ang napakalakas na martial arts? Ang unang napakalakas na atake. Nakikita ko na hindi nito kayang harapin ang mga susunod na atake. Kaya't buong tapang na sinubukan ng bida ang kanyang sarili. Lumikha siya ng isang kopya ng kanyang sarili upang mas madaling kontrolin. Alam niyang mahirap harapin ang Dao Fap. Ngunit kailangan pa rin niyang subukan. Nang itaas ang espada, kumalat ang panloob na lakas. Ang nilikhang anyo ay katulad ng kanyang guro na si Sumong. Nagsimulang maghanda ang 2 figura upang lumaban. Agad na naglaho ang mga ito sa paningin ng madla. Ang aura kapag nagbanggaan ay naging ibang-iba rin. Pinasimulan ni Nano ang aktibidad. Pinabilis ang mga neuro ng kanyang utak. Pinasigla ang sirkulasyon ng enerhiya. Hind the Kienv. Height thin as. Height strong. Huit Q at maraming iba pang mga acupoints. Upang mapataas ang enerhiya sa Danchan. Sa ganitong paraan, patuloy na lumikha ang 2 figura ng mga kahangahangang atake. Sa ngayon, hindi na malinaw kung sino ang tunay at sino ang huwad. Ang lakas ng 2 panig ay halos pantay. Samantala, nakaupo pa rin si Thian Pham sa pagmumuni-muni upang sumipsip. Nang lahat, maraming enerhiya ang kumakalat mula sa kanyang katawan. Lahat ng esensya ng Thian Matangyao ay unti-unting natututunan. Pagkatapos ng ilang sandali, lumaki ang kanyang mga mata kasabay ng pagkamangha. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Naging abala siya sa pagpapatuloy ng 2 hologram upang maglaban. Hanggang sa malimutan niya ang kanyang sarili. Hindi niya napansin na nagkaroon ng mga problema sa kanyang katawan. Dahil sa sobrang pagkausisa, nagpatuloy siyang magmuni-muni. Sa pagkakataong ito, napagtanto niya kung ano ang pagbabago. Ang kanyang panloob na lakas, na dati ay 35 lamang, ay tumaas na ngayon sa 45. Kung hindi dahil sa nano, hindi malalaman ni Thian Pham ang lahat ng esensya ng martial arts.
Hindi nakapagtataka na tinawag ito ng mga tao na pinakamataas na martial arts. Sa ngayon, kaya na niyang isagawa ang Tiyuvu Dao Fa sa pinakamahusay na paraan. Kapag gumalaw ako, parang pinaghihiwalay ko ang kawalan. Kailangan kong mapagtanto na ang karaniwang paglago ay nasa panloob na lakas lamang. Habang iniisip niya, sinubukan niya rin ito upang mas madama ito. Sa ngayon, kaya na niyang baguhin ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan sa isang sandata. Bagamat hindi pa ito Dao Chai, alam niya na kung magtatagumpay siya sa pagkuha ng Hanmalong, sa susunod na pagsusulit, mapapaikli nito ang agwat sa kakayahan kay Thian Hu Thian. Matapos suriin ang oras, napagtanto ni Thian Pham na siya ay nakaupo sa loob ng 2 oras. Dahil sa limitadong oras, balak niyang ilipat muna ang kaalaman sa kanyang utak. Nano, ipadala sa akin ang lahat ng mga teknik ng tagapagtatag. At ang mga galaw ng espada mula sa unang palapag at ika-negatibo 2 palapag sa tabletang bato. Ayon sa kahilingan ng iyong amo, ililipat ko ang lahat ng mga simulation ng mga teknik na nasuri sa iyong utak. Dahil ito ay magdudulot ng malaking kakulangan sa ginhawa sa katawan. Tinanong din niya kung paano magkakaroon ng katawan na makakasabay. Gayunpaman, ang oras upang gawin iyon ay 0 oras. Alam kong ang mga martial arts technique na ito ay iba. Dahil ang mga ito ay napakalakas na teknik kumpara sa Tiyuvu Dao Fa, ngunit hindi ko inaasahan na abutin ng 2 beses ang oras. Walang magagawa, bumalik siya sa dormitoryo upang planuhin ito bukas. Pagdating sa silid, hindi niya alam kung bakit mayroon lamang ilang mga bagay. Marahil ang iba pa ay nasa isang lugar pa rin na nagsasanay. Nang makita ni Hubong na dumating ang kanyang big brother, agad siyang tumakbo upang batiin siya. Sa kanyang kamay, maraming bagay siyang natutunan sa aklatan. Kaya't kailangan niyang mag-ingat sa pagtatala. Marami ka bang magandang nagawa ngayon? Walang masyadong espesyal. Gayunpaman, mayroon lamang 2 luvoye. Dahil ang Xich to Kongkwen ay medyo mahina. Kaya't kinopya ko ang isa pang set ng Kuei Fa para sa proteksyon sa sarili. Naiintindihan ni Thian Pham na nagsusumikap ang lahat. Ang 3 araw ay hindi na isang simpleng pahinga. Ganoon din ang lahat. Kung gusto mong sumulong ng isang hakbang kaysa sa iba, hindi ka dapat mag-aksaya ng oras ng walang kabuluhan. Kinabukasan, matagumpay niyang binago ang kanyang mga ugat at kalamnan. Upang sumipsip ng kaalaman, pinutol ni Nano ang mahabang pagkawala ng malay. Habang nagbabago, sa katunayan, ang mga pangunahing fenomena ay agad na lumitaw. Isinasagawa ang pagpapatatag ng reaksyon ng katawan sa paglipat. Sa pagbabago ng mga ugat at kalamnan. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagduduwal at pagdura. Ngayon lamang nagkaroon ng kaunting pakiramdam ang bida ng buhay. Gayunpaman, maaaring hindi niya nagawang makasabay. Ngunit nang hawakan niya ang kanyang kamay, nadama niya ang lakas na ibang-iba kaysa dati. Ang lakas na ito ay mas malakas kaysa noong binago ang kanyang katawan upang umangkop sa Tiyuvu Dao Fa. Nang maghubad siya, ang kanyang katawan ngayon ay mukhang napakatigas at matatag. Napakaraming kalamnan. Hindi ko maisip na ito ang aking katawan. Sa pagtingin sa dingding, tiyak iyon. Ano kaya ang binabalak ni Thian Pham? Ibinaling niya ang kanyang buong katawan upang ituon ang kanyang pansin sa harap. Huminga siya ng malalim upang mapataas ang kanyang panloob na lakas. Ang kanyang kamao ngayon ay naglalabas ng maraming aura. Sa malapit, masigasig pa ring nakaupo sa pagmumuni-muni ang lider ng grupo bilang 6. Alam niyang mahina siya. Dahil sa sobrang pagmamalaki ng talunin si Moth Nguyet. Ang lakas ko at ng taong iyon sa Dao Matong ay napakalayo. Dahil ganap siyang nangingibabaw. Napalupig nito ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. Upang mabawi ang kanyang dignidad, kailangan lamang niyang patuloy na magsanay ng husto. Una, dapat niyang kalimutan ang batang iyon. Ang pagsasanay ng husto upang talunin ang taong si Thian Hu. Thian ang pinakamahalaga. Tila ang kanyang silid at ang silid ng bida ay magkadikit. Winasak niya ang dingding na naghihiwalay sa kanila. Nagulat din ito sa mga boss. Sa labas,
Hindi sinasadya, nakaganti si Thian Pham sa isang bagay. Kararating lamang ng kanyang pagkabugbog kaya't naisip niyang mayroong isang mamamatay tao. Mula sa alikabok, unti-unting lumitaw ang isang figura. Sinong bastos ang naglakas loob na gawin ito sa akin? Pinilit niyang buksan ang kanyang mga mata upang makita. Lumabas na ang taong kinamumuhian niya ang gumawa nito. Sa loob-loob ay nagmumura at unti-unti ring nawala ng malay. Tumakbo si Lam Bin para ayusin ang sitwasyon. Paulit-ulit niyang pinagsabihan si Thian Pham. Sa pag-aakalang sobra na ang ginawa nito. Ngayon, dadalhin ko siya para magpasuri. Kapag namatay siya dito, siguradong mapapatalsik ka. Ang pangyayaring ito ay magdudulot din kay Thian Pham na mailagay sa blacklist ng Madao Kuan. Ang parusa ay hindi siya maaaring manatili sa unang palapag at ikalawang palapag upang magbasa ng mga libro. Kung patuloy siyang maglilikot dito, habang buhay siyang pagbabawalan. Tumango-tango at humingi ng paumanhin ng paulit-ulit bago nagpaalam na umalis. Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung paano nagawang suntukin ng batang ito. Ang matigas na batong pader. Posible kayang ang panloob. Nalakas ng batang ito ay higit pa sa tigas ng pader. Sa daan pa uwi sa dormitoryo. Nagtanong din siya kay Nano kung bakit ang lakas niya ay tumaas. Nang ganoon. Sa simula, gusto lang niyang sumubok. Hindi niya inaasahang na mabubutas niya ang pader ng silid pagsasanay. Iyon ay dahil ang mga kalamnan at ugat ng iyong amo ay umabot na sa sukdulan. Binago ko ang mga kalamnan at ugat mo upang umabot sa lakas na kayang umukit ng marka sa tabletang bato. Kaya't bukod pa sa panloob na lakas, si Thian Pham ay mayroon ding higit na pisikal na lakas kaysa sa iba. Kung ganoon, posible kayang katulad ito ng Tiuvu. Dao Phap at Doan Kiem Bai Thuat na ipinasa sa akin. Ang pagiging may kakayahan na kontrolin at gamitin ang katawan ay hindi na magiging problema. Gayunpaman, magagamit ko kaya ang martial arts na nasa tabletang bato? Ayon sa iyo, magagamit ko ang lakas na iyon dahil ang aking katawan ay umabot na sa limitasyon. Ang bagay na ito ay magiging proporsyonal sa paglaki ng pisikal na lakas ni Thian Pham. Kung gusto mo itong gawin kaagad, kailangan mong kumain ng maayos. Dagdagan ang calcium at mga suplemento para sa dugo. Kinabukasan, muling pumunta si Thian Pham sa silid pagsasanay ng Madao Kuan. Kahit na natanggap na niya ang lahat ng mga teknik, kinailangan niya ng 15 araw upang magamit ang mga ito sa kanyang utak. Ngunit kinakabahan pa rin siya sa unang pagsdinis ubo. Sa pag-iisip nito, napabuntong hininga siya. At sinabihan ang kanyang sarili na magsimula sa unang atake. Agad niyang isinagawa ang unang galaw ng Tuyet de Kim. Ngunit pagkatapos niyang gawin, nagpakita siya ng pagkadismaya. Para makasiguro, sinubukan niya itong gawin muli. Matapos niyang umaura, muli niyang naramdaman ang pakiramdam na iyon. Hindi pa rin niya maintindihan kung bakit sa tuwing siya'y umatake. Nag-aalangan siya at hindi siya komportable. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, komportable na siyang gawin ang mga sumusunod na galaw. Marahil hindi pa siya sanay kaya nagkaroon siya ng ganoong pakiramdam. Sa paulit-ulit na paggawa, hindi na niya naramdaman iyon. Hindi ko naisip na sa 1 hanggang 2 beses ay makokontrol ko ang Fakemthak. Bukod pa rito, habang nagsasanay, naintindihan ni Thian Pham na hindi siya maaaring gumawa ng katulad ng ginawa ng kanyang ninuno. Nano, ihambing mo ang aking atake at ang atake ng ninuno. Naghanda ang dalawa sa pagpapakita ng pagpapasidhi sa mata ng gumagamit. Lumikha ang sistema ng dalawang magkaibang bersyon upang tulungan si Thian Pham na maunawaan kung saan siya nagkakamali. Ang lahat ng mga aksyon na ginawa ay magkapareho. Walang pagkakaiba. Gayunpaman, ang animasyon ni Thian Pham ay hindi natural. Habang ang anino ay umatake na parang memoryado na nito ang mga aklat. Naintindihan niya na ang pangunahing problema ay walang koneksyon. Dahil sa pagkainis, sinisi niya ang teknik dahil mahirap itong matutunan. Kung hindi problema ang ruta ng pagkilos. Kung gayon dapat ang mismong teknik ang may problema.
Sa pagsasabi nito, naalala niya ang ilang mga teknik na itinuro ng kanyang guro. Malinaw na mayroon siyang nakaligtaang punto. Ang problema ay hindi tuloy-tuloy ang sirkulasyon ng panloob na lakas. Kaya't matagal bago niya ito maisagawa. Talagang hindi ko maintindihan kung ano ang iniisip ko. At nakatuon lamang ako sa galaw ng espada. At nakalimutan ko ang tungkol sa ruta ng panloob na lakas. Sa pag-iisip nito, hiniling niya. Kay Nano na muling ipakita ang harapan ng tabletang bato sa unang palapag. Hahanapin ko ang mga larawang nakaimbak. Sa pamamagitan ng paningin ng aking amo. Matapos hanapin ang nakaimbak na data. Isinagawa ang muling paglikha ng hologram ng harapan ng tabletang bato. Nathan Nofthatch. Sa itaas, nakasulat ang tula ni Hankao Tulubang. Inakala ni Thian Pham na tiyak na may nakatago. Nakatago sa mga salita. Matapos suriin ito, alam niya. Nakinopya lamang ito ng kanyang ninuno. Hindi niya ito naisip. Patuloy na sinuri ni Nano. Ngunit walang anumang nakatagong motibo sa loob nito. Nano, subukang maghanap sa ibabaw ng tabletang bato. Kung may nakikita kang mga pahiwatig ng tula. Kahit na ang pinakamaliit. Susurin ko. Ang buong ibabaw. Upang makita kung may matutuklasan akong makakatulong sa aking amo. Ayon sa mga resulta ng pagsusuri, nakumpirma ko na may mga maliliit na butas na nakaukit sa ilalim ng bawat titik sa tula. Gayunpaman, ang bilang ng mga butas na ito sa mga titik ay magkakaiba. Naisip ni Thian Pham sa kanyang ulo. Kung ang mga ito ay nangangahulugang mga acupoints. Mayroong 4 na maliliit na butas, kaya mayroong 4 na acupoints. Kung hindi, ano ang ibig sabihin ng mga ito? Hindi ba ang librong ginamit ko para sa scan sa unang pagkakataon ay may kaugnayan sa mga acupoints? Sa librong iyon, may mga numero at tala. Para sa bawat acupoint. Agad niyang naalala at kinuryoso na nag-isip-isip at sinuri ang lahat. Matapos ang ilang sandali, naintindihan niya. Ang titik na idae ay may 3 stroke. Dagdagan ng 4 na maliliit na tuldok, hindi ba 7? Katulad nito, ang titik na Fong Pi ay may 9 na stroke. Dagdagan ang 2 maliliit na tuldok sa ilalim ng acupoint. Sa ganitong paraan, sinimulan ni Thian Pham na suriin ang bawat salita. Pangunahin na ang mga titik na may mga tuldok sa ibaba. Sa wakas, ang ika-23 titik ay huhon-mon. Sinimulan niyang pagtugmain ang lahat ng mga ito. Kaya't natagpuan ko rin ang nakatagong ruta ng panloob na lakas. Nagpakita muli ng pagkabigla ang mga pinuno sa labas. Hindi nila maintindihan kung bakit masaya ang nasa loob. Sa ganitong paraan, masigasig siyang umupo at tumingin. Sa kaalamang iniwan ng kanyang ninuno. Pagkatapos ay pumunta na siya sa kainan para kumain. Kasama ang lahat. Kailangan ko. Bumalik ka agad sa silid pagsasanay upang maisagawa. Ang napakalakas na diskarte ng ninuno. Ayon sa ruta ng panloob na lakas. Na natagpuan ko lamang. Sa pag-iisip nito, may nagsalita. Pitugong tu, mangyaring huminto. Habang nagsasalita, kusang ipinakilala niya ang kanyang sarili. Ako si Vosin number 200, Liam Fa. Kung mayroon kang kaunting oras, maaari ka bang makipag-sparring sa akin? Makipag-sparring sa akin? Bakit kailangan kong gawin iyon? Walang dahilan. Para gawin ko iyon sa iba. At hindi ito ang pagsusulit. Kaya hindi ko gustong mag-aksaya ng oras. Dahil tinanggihan siya, patuloy siyang sumunod. Na nagiging sanhi ng pansin ng lahat. Dahil masyadong matigas si Thian Pham. Nagpatuloy siya sa pagbibigay ng isang nakakaakit na alok. Kung kaya kong talunin ka, sasabihin ko sa iyo ang impormasyon tungkol sa ikatlong pagsusulit. Pati na rin ang pagbibigay ng isang regalo bilang alaala. Sa katunayan, pagkatapos nito ay natagpuan ng 2 tao ang isang tahimik na lugar. Upang magkausap sa pamamagitan ng mga suntok. Hindi ko maintindihan kung bakit ka naglakas loob na humiling na makipag-sparring sa akin. Para lamang magbahagi ng impormasyon. Kung sasabihin ko sa iyo ang totoo. Gusto ko lang kumpirmahin. Kung karapat-dapat ka. Nang makita kitang gumamit ng Dao Fa. Upang putulin ang braso ni Thian Vien Liu. Nabigla ako.
Ako nga pala ay mula sa Fa. Wiyet Daotong. Kaya gusto kong ipakita sa iyo ang Dao Fap na ipinagmamalaki ko. Ang dami mong sinasabi, halika na. Pagkatapos sabihin iyon, ang lalaki ay tumalon papunta sa kanya sa nakakagulat na bilis. Kahit na mabilis at maganda ito, hindi niya ito maaaring tamaan. Sa tuwing itataas niya ang kanyang kamay, tila nababasa na ang kanyang mga aksyon. Mula sa itaas pababa. Mula sa ibaba pataas, paulit-ulit. Mukhang nakakairita. Kaya't inilagay ni Thian Pham ang kanyang panloob na lakas sa kanyang kamay. Patuloy rin niyang nakita ang mga kahinaan. Sa isang atake, tinamaan niya ang katawan ni Liam Pha. Dahil sa sobrang lakas nito, kusang dumura siya ng dugo. Ang kanyang matangkad na katawan ay bumagsak kaagad sa lupa. Nanginginig si Thian Pham sa takot. Hindi niya sinasadya na gumamit ng sobra. Kaya natatakot siyang mamatay siya at mapatalsik siya sa madaokuan. Hawak ni Liam Pha ngayon ang kanyang tiyan sa sakit. Dahil hinusgahan niya ang kalaban. Naisip niya sa kanyang ulo na dapat itinatago ni Thian Pham ang kanyang lakas. Sa katunayan, medyo malakas ka. Hindi nakakagulat na mayroon kang dugo ng Thian Gia. Sa tingin ko, ang iyong lakas ngayon ay maaaring nasa antas na ng isang unang klaseng eksperto. Tulad ng ipinangako, sasabihin ko sa iyo ang kaunting impormasyon. Ngunit sumagot si Thian Pham. Bakit kailangan mong makipag-sparring sa akin? Kahit na manalo ka o matalo. Paano ito makikinabang sa iyo? Kahit na hindi ka maniwala, okay lang. Tulad ng sinabi ko kanina. Nais ko lamang kumpirmahin kung karapat-dapat ka. Hinahanap ko rin ang kwalipikasyon para sa aking sarili. Dahil ang bagay na ito ay naugnay sa pangatlong pagsusulit. Posible kayang ang sparring at ang bagay na iyon ay may kaugnayan sa isa't isa. Sa abot ng aking kaalaman, ang susunod na pagsusulit ay malamang na isasagawa sa mga grupo. Hindi ba sinabi ng pinuno na wala ng mga pagsusulit na isasagawa sa ganitong paraan? Kahit na ganoon, hindi ito katulad ng nakaraang pagsusulit. Ang pagsusulit na ito ay nagbibigay diin sa personal na kakayahan. Dahil ito ang magpapasya sa pagpili ng mga nakatataas na martial arts masters. Ang taong may panloob na lakas na 35 pataas lamang ang maaaring tawaging ganoon. Alam ni Thian Pham na lahat ng tao dito ay malakas. Kung gustong dagdagan ang panloob na lakas, kailangan lang nilang kumain ng malongan. Tama ka. Ngunit may isang malaking problema na lilitaw. Ngunit ang ibig mong sabihin ay ang unang klaseng martial arts. Hindi ba? Sa aklatan sa ikalawang palapag, natutunan lamang ng lahat ng mga martial arts students ang dalawa. Luvo Kong, kaya malamang naaalisin ang lahat. Siyempre, sa pangatlong pagsusulit, kung manalo ang kahit sino, makakatanggap sila ng lihim na pamamaraan ng unang klaseng martial arts. Ang bagay na sinasabi mo ay hindi magiging kasing simple noong una, tama ba? Kung simple lang, malalagpasan na ito ng kahit sino. Kung ganito, 8 sa mga martial arts students ay gagraduate na. Ayon sa sinabi ng kanyang ama kay Liam Pha, makakatanggap siya ng lihim na pamamaraan. Iyon ang martial arts na ginamit ng mga nakatataas na martial arts masters. Nang paaralang ito ang Pituma Kiem. Narinig na ito ni Thian Pham dati. Ang Kiem Ma ay ang taong nasa likod ni Thian Masuto. At ang unang nagtatag ng madaokuan. Lumikha siya ng lihim na pamamaraan batay sa pundasyon ng Shaolin. Noon, bagamat simple, nagtatago ito ng maraming pagbabago sa loob. Kung 12 katao ang gagamit nito, tatawagin itong 12 Kiemtran. Ang 36 na tao ay tatawagin itong 36 Kiemtran. At kung mayroong 108 katao, maaari itong maging Yi Sevi Kiematayan Tran. Naintindihan ni Thian Pham na sa paggamit nito, kaya niyang talunin ang parehong mataas na kalibre. Hatiyane sa alamat. Ayon sa sinabi ng aking ama sa pagsusulit, na ito, kailangang tipunin ang 12 katao sa isang grupo upang sama-samang sanain ang Pituma Kiem. Gayunpaman, kumakalat ang tsismis na kahit na maging dalubhasa ka pa, napakahirap pa ring makamit ang tagumpay sa Kiem Ma. Time Tran dahil sa kahirapan nito.
Naiintindihan na ngayon ni Thian Pham ang layunin ni Liam Pha. Hinahanap niya ang mga taong may parehong lakas. Upang sa hinaharap ay maaari pa siyang anyayahan sa kanyang koponan. Kailangan ko malaman ang iyong lakas para maasahan kita sa pagsusulit na ito. Isang mahalagang bagay na idinagdag ng binata. Sa ikatlong pagsusulit, bawat isang martial arts student ay magkakaroon ng karapatan na magpasya kung ano ang susunod niyang gagawin. Simple lang, nagsisimula sa pagsasanay sa martial arts. Batay sa pagtatasa at tagumpay mula sa pangalawang pagsusulit. Itududok ang tagapangulo para sa pagsusulit na ito. Magkakaroon ng karapatan ang tagapangulo na pumili ng mga miyembro para sa kanyang sarili. At may karapatan na tanggihan ang sinuman na hindi niya gusto. Hinala ni Liam Pha na ang pagsusulit na ito ay talagang para lamang sa mga batang boss. Sa 6 na pangunahing sekta, napagtanto rin ni Thian Pham na malamang na ito ay isang mahalagang link at hindi siya lumikha ng puwersa para sa kanyang sarili. Hindi niya masasanay ang 7 makiem pati na rin ang pagkatanggal ay malinaw. Kung ayon sa sinabi mo, ang mga martial arts students ay maaaring tanggihan ng tagapangulo na sumali. Kaya sa mga iyon walang ibang paraan kundi ang umasa sa mga tagapangulo na sumali upang malampasan ang pagsusulit. Sumagot din si Liam Pha na ang pagpili ng mga miyembro ay isang paunang hakbang sa paglikha ng isang grupo upang sanayin ang Kim Tae-ren. Kaya ginamit ko ang paraang ito upang hanapin ang regalo na sinasabi niyang ibibigay kay Thian Pham ay ang kanyang sarili. Tila masyadong mataas ang tingin ng binatang ito sa kanyang sarili. Ayon sa aking pagkakaintindi, siguradong pipiliin ka bilang lider ng grupo. Kung gusto mong madaling makapasa sa pagsusulit na ito, hindi ba mas madali kung mayroon kang isang mahusay na miyembro tulad ko? Alam ni Thian Pham na may kakayahan si Liam Pha. Ngunit nagpaplano siyang subukan siya kung niloloko siya o hindi. Sinimulan ni Thian Pham na tanungin ang dahilan kung bakit siya pinili. Lumabas na hinanap niya si Huyen Matong at Kiem Matong noon. Ngunit tinanggihan siya. Pagkatapos, ay sinabi niya ang isang pangungusap na katulad ng kay Thian Hu Thian. At muli, tayong dalawa ay pareho ring naglalakbay sa Madao. Hindi ba Gongtu? Pagkatapos marinig, naintindihan niya ang pinaka layunin ng bagay na ito. Handa akong maging iyong alalay nang hindi humihingi ng anuman. Kung tutulungan mo lang akong makapasa sa ikatlong pagsusulit, handa akong maging kabayo mo. Tatanggapin mo ba ako? Nanatiling tahimik si Thian Pham. Inakala ni Liam Pha na sumang-ayon siya. Kaya lumuhod siya at nagpasalamat. Pero hindi, tinatanggihan kita. Kaya't nabigo ang kanyang layunin. Inuulit ko, hindi ako pumapayag na tanggapin ka. Malinaw ba? Ang galing ni Thian Pham, o dahil kay Nano. Pagkatapos, umalis siya at sa daan ay hiniling niya sa sistem na suriin ang kanyang mukha. Mula pagkabata, marami na siyang naranasang panloloko. Kaya hindi siya maaaring madaling maloko. Mula sa pagsusuri ng mga facial muscles, nakita ang pagbabago sa pagsasalita. Ang posibilidad ng panloloko sa mga salita ng kalaban ay umabot sa 45%. Kapag nagbibigay ng maraming pangako, ang posibilidad ng panloloko ng kalaban ay tumataas sa 62%. Sa katunayan, ang ilan sa kanyang mga sinabi ay nagpaalala sa kanya kay Thian Hu Thian. Ang paningin, ekspresyon, at tono ng dalawa ay magkatulad. Binanggit niya si Huyen Ma at Kiem Ma. Bakit nakalimutan niya si Dao Ma? Nakakatawa talaga ang taong ito. Sa sandaling ito, bumalik si Liam Pha at iniulat ang lahat kay Hu Thian. Pagkarinig, tumawa lamang siya ng malakas dahil sa resulta. Hindi ko inaasahan na makikinig lang siya ng impormasyon nang hindi tinatanggap. Marahil ay hindi siya kasing babaw gaya ng iniisip ko. Hindi alam ni Liam Pha kung ano ang susunod na gagawin. Dahil nailabas na ang lahat ng mga lihim. Ang kanilang plano ay magpapasok kay Liam Pha. Pagkatapos sa laban ay aalis para matalo. Ngunit iniisip ni Hu Thian na hayaan si Thian Pham
Dahil itinuturing din niya siyang isang karapat-dapat na kalaban. Sa kasagsagan niya ng kanyang pangutya, mabilis na. Lumuhod ang kanyang alalay at humingi ng paumanhin. Mangyaring bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mayroon pa akong plano, siguradong magtatagumpay ako sa pagkakataong ito. Sige na, huwag kang magkaganyan sa harap ko. Hindi pa huli ang lahat ngayon. Hanapin mo ang ibang grupo. Sino ang nakakaalam? Baka maging leader ka rin ng grupong iyon. Hindi ba tulad ng sinabi mo sa mga martial arts students? Bukod sa ilang tao, wala nang hihigit pa sa iyo. Kung sinabi mo iyon, wala kang dapat alalahanin. Nadismaya si Liam Fa dahil tila malapit na siyang iwanan. Hindi ko kailangan. Lalo na ang mga walang kwentang hindi alam kung paano gumawa. Ganito ang sitwasyon kaya sana naiintindihan mo. Medyo nainis si Thian Hu Thian. Dahil sa unang pagtatagpo nila ni Thian Pham ay nabisto na siya. Sa pangalawang laban sa kanyang alalay, isang galaw lang. Ang kanyang lakas noon ay hindi katulad ngayon. Mahirap intindihin ito. Ano kaya ang nangyari sa loob ng 2 araw? Posible kayang nakatagpo siya ng isang kakaiba na ang kanyang lakas ay sumulong. Si Thian Pham ngayon ay bumalik sa silid pagsasanay ng madaokuan. Sa kanyang isipan, mayroong sapat na mga bagay na may kaugnayan sa pagsusulit bilang 3. Alam niyang mayroon siyang sapat na bilang sa kanyang grupo. Ngunit hindi sila marami sa kanilang kakayahan. At hindi siya nagtitiwala sa kanino man. Kaya't pansamantala, tapusin muna ang pagsasanay ngayon. Pagdating sa gabi, magpaplano siya sa ibang pagkakataon. Nakumpleto na ni Nano ang pagsusuri. Mayroong 55 lihim na pamamaraan ng martial arts sa unang palapag. Mayroong 56 na aklat sa ikalawang palapag. Dito ay hiniling niya na lumikha ng isang hologram na may lahat ng naaangkop na katangian para magsanay kasama. Una sa lahat, pananatilihin ni Thian Pham ang pundasyon. Tiu Vu Dao Fap bilang sentro. Hayaan ang hologram na ilay na magbago-bago. Pagkatapos si Nano ay pinili ang taong kinakahiyan niya na harapin. Sa totoo lang, ang peking mukha ni Thian Hu Thian ay lumabas. Ang bastos na batang iyon, kung magaling ka, umakyat ka dito. Kung gagamitin mo ang hindi ka pagpapasya, umalis ka na. Mabilis na sumugod ang anino. Ang lakas ay katumbas ng kanyang orihinal. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya mahina. Sa isang pag-ikot ng kanyang kamay, tinamaan niya ang kahinaan ng kalaban. Sa ganitong paraan lamang, pinira-piraso niya ang hologram. Nano. Sinuri ng amo ang kanyang lieg at nagdulot ng kamatayan. Noong nakaraang 3 araw, ginamit niya ang pag-atake na iyon. Ngunit ngayon, ang lakas ng kanyang kamay ay lumakas. Kahit na maganda, hindi ito ang gusto ni Thian Pham. Nagpaplano siya muli na lumikha ng higit pang mga anak para sa madaling pagsasanay. Nano, paki-install ang 2 Luvo Kong at 1 Zero. Hologram ni Thian Hu Thian. Agad na maraming hologram niya. Lumitaw sa harap niya. Bukod pa rito, kasama rin ang maraming lihim na pamamaraan tulad ng Don Thian Be Kim, Ngo Din Vu Kim Lak Thai Kim, Ton Fong Kuk Phai Hin Quyen, Mahin Quyen, at B. Mukhang labis para kay Thian Pham. Dahil sa pagtulad na totoo. Mula sa kanyang anyo hanggang sa kanyang paraan ng pagsasalita. Ginawa siyang masama ang loob. Plano ni Nano na bawasan ang bilang dahil natatakot siyang hindi kayanin ng kanyang amo. Ngunit pinigilan siya. Sabay-sabay na sumugod ang lahat. Ngunit hindi ito nagdulot ng pagkalito kay Thian Pham. Isang pagwasiwas niya at tinamaan ang ilan. Isa-isa silang naglaho sa isang iglap. Kaya ko na bang harangan ang lahat sa unang galaw? Habang masaya, sinubukang puntiryahin ang ilang natitirang pangalan. Sa pagtalon niya sa itaas para umiwas sa atake, tumama ang ulo niya sa kisam. Agad na pansamantalang itinigil ni Nano ang aksyon ng mga anino. Bumagsak ang kanyang katawan sa lupa, na nagdulot sa kanyang ulo na sumakit. Dahil abala siya sa pagsasanay, nakalimutan niya na makitid ang espasyo dito. Kung may pagkakataon, tumingala rin siya upang makita kung may anumang nasira.
Sa lalong madaling panahon, malalaman ng pinuno. Maya-maya ay kailangan na niyang iulat ang sitwasyon. Upang gumawa ng isang ulat. Hindi siya natuwa. Dahil naipaalala niya na ang anak na iyon. Kung ano ang ginagawa niya. Nakakapagod, sumasakit ang ulo ko. Binalaan na kita kung sisirain mo ulit pagbabawalan ka sa lugar na ito. Walang magagawa, kailangan niyang dalhin ang martial arts student sa ibang lugar. Hindi pa rin maintindihan ni Thian Pham kung saan siya dadalhin. O parusahan ba siya? Sa loob. Nararamdaman niyang ang lugar na ito ay kalahati lamang ng nakaraan. Ngunit ang mga pintuan ng silid ay malayo sa bawat isa. Mula ngayon, dito ka magsanay. Kung papayagan pa kitang magsanay doon, hindi ba sisirain mo pa ang mga silid? Lumabas na. Ang lugar na ito ng pagsasanay ay inilaan para sa mga martial arts students na nakapasa sa ika-4 na pagsusulit. At ang panloob na lakas ay kailangang umabot sa ruro. Upang makapanatili dito. Siyempre, hindi ka pa nakakapasa sa pagsusulit na iyon. Ngunit maaaring sapat na ang iyong panloob na lakas. Bukod pa rito, ang mga insidente na iyong naging sanhi ay naiulat ko na sa pinuno. Sumang-ayon siya. Naaprubahan ang pagbubukas ng pinto para sa iyong pagsasanay ng mas maaga. Nagtataka si Thian Pham kung paano nalaman ng tagapagsanay. Suntukin ang mga pader at lumipat dito. Pangalawa, ang silid pagsasanay na binuo sa pader ay TETT na may tigas na ilang beses na mas mataas kaysa sa doon datigse na iyon. Kahit na gamitin mo ang iyong buong lakas, mahirap. Butasan. Kaya't maging panatag ka at magpursigi sa pagsasanay. Sa totoo lang, ang bagong silid ay may maluwang na espasyo na mas angkop kaysa sa nakaraang silid. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagsasanay. Ngunit tila hindi na niya gustong lumaban sa 1-0 hologram. Nagpaplano si Nano na lumikha ng anino ni Sumong na pinakaangkop. Maganda ito. Kahit na mahirap, mas mabuti na kaysa makipaglaban kay Thian Huthayan. Umpisahan ang pagpapakita. Dagdag na realidad ng Pidins Tinvo Kontnith Kaniyani. Ano ang martial arts na iyong i-install? Ang hiling niya ay Tiyuvu Daofa. Kahit na ang hologram sa harap niya ay walang laman. Nakakaramdam pa rin ang pagkabahala si Thian Pham kapag ang anino ay ang kanyang guro. Sa katunayan, ginagaya niya ang boses ng isang mangmang na estudyante. Ano ang iniisip mo at naglakas loob kang hamunin ako? Nakakainis sa tainga, Nano, patayin mo lahat ng tunog para sa akin. Ang guro ay kabilang sa 1-0 dakilang eksperto ng paaralang ito. Ano man ang sabihin, hindi ako kalaban niya. Kaya't ang tanging paraan ay gumamit ng tiyan. Upang supilin ang rin lamang. Naisip niya iyon, ngunit pagkatapos lang. Nang sumugod siya, napagtanto niya na ang lahat ng kanyang diskarte ay madaling naharang. Hindi lamang hindi natalo, ngunit nabugbog din siya. Kahit na gumamit ng isang modelo, may pagdurugo. Patuloy na bumunot ng espada ang hologram ni Sumong upang ipagpatuloy ang atake. Sa totoo lang, medyo naguguluhan si Thian Pham. Kaya normal na hindi siya maging pamilyar. Unti-unting inihayag ang nagbabadyang ngiti ng hologram. Ginamit niya ang ikatlong gawi. Tiyuvu Pitolen ang Tiyuvu Daofa. Sa kalangitan, binugbog si Thian Pham hanggang sa katapusan. Hindi siya nagkaroon ng oras para mahulog sa lupa. Sa ganitong paraan, binugbog siya ng husto. Kahit na alam niya ng maaga na hindi siya ganap na katapat ng kanyang guro. Hindi niya naisip na hindi niya kayang pigilan ang kahit isang atake. Ang tunay na lakas ng mahusay na eksperto. 1-0 dakilang eksperto ng Thian Matanggiao. Ay masyadong kahanga-hanga. Nag-aalala muli si Nano na gusto niyang palitan ang taong iyon para sa kanyang amo. Ngunit tumanggi siya. Ano? Manggong estudyante, gusto mo bang ipagpatuloy ang paglaban? Dahil hindi niya alam kung anong diskarte ang gagamitin. Nagpaplano siyang gamitin ang natatanging estilo ng kanyang ninuno. Gusto rin niyang patunayan kung ano talaga ang kapangyarihan nito. Tumawa ang hologram ni Sumong nang malakas at sumugod kay Thian Pham. Napakatatag ng kanyang mga mata, naghihintay ng pagkakataon. Hindi malinaw kung kamay lang ang makakakuha ng espada o espada. Ang makakakuha ng kamay. Sila ay patuloy na umiiwas at sumasagot sa isa't isa sa napakabilis na bilis. Tila ang diskarte na ginagawa ni Thian Pham ay napakaangkop para labanan ang Tiyuvu Daofa. Ipinagpatuloy niyang ilagay ang kanyang panloob na lakas sa kanyang dalawa daliri na may nakakairitang ekspresyon. Patuloy siyang umaatake sa kahinaan ng kanyang guro. Ngayon na ang oras upang sirain ang mga depensa. Dumating na ang pagkakataon. Ang espadang ki sa kanyang kamay ay nakatutok ng diretso sa kanyang impresyon. Ngunit tila hindi ito kasing simple ng iniisip.
Agad na tumilapon si Fan Fam. Ang kanyang katawan ay dumikit sa dingding sa likod na may kalabog. Itinigil ni Nano ang aksyon ng hologram. Kahit ang kanyang di pangkaraniwang kapangyarihan na gawi, ay hindi maaaring talunin ang hologram ng kanyang guro. Ngunit nagsimula nang dahan-dahang tumingin ang kanyang mga mata sa mga posisyon sa katawan ng kanyang kalaban. Sa totoo lang, hindi naman talaga niya natamaan ng kahit kaunti. Ipinunto ng system ang mga posisyon kung saan ginamit niya ang kanyang espadang ki. Kahit ang kanyang huling espada ay nakatama sa gitna ng impresyon ng kanyang guro. Ngunit tila napakalalim pa rin ito. Bagamat maaaring gumamit ng espadang gawi upang sirain ang mga depensa ng kanyang guro. Ngunit ang kanyang agwat, ang kapangyarihan ng gawi niya ay nangingibabaw. Kaya't wala itong nagawang nakamamatay na pinsala. Naintindihan niya na kahit na magkaroon ka ng kaalaman, hindi mo magagamit ng mabilis ito. Sa loob ng susunod na 4 na taon, siguradong tatapusin ko ang 6 na pagsusulit ng Madaokuan. At sa loob ng 4 na taong iyon, ang aking kapangyarihan ay siguradong lalampas sa kanyang guro. 4 na araw mamaya sa plasa ng pagsasanay ng Madaokuan. Hindi malinaw kung anong araw ngayon. Napakaraming mga mag-aaral ng martial arts ang natipon mula sa madaling araw. Naiinis si Fan Fam. Dahil kahapon, hindi niya mapuksa ang 1-0 anino ni Fan Hufayan. Nagsalita ng malakas si Titi Rangilo tungkol sa bakasyon ng mga mag-aaral. 2 magic word ang binigkas. Ngayon, ipapaliwanag ko ang nilalaman ng 3 pagsusulit. At ibibigay ko sa inyo ang malungan. Sa pagsusulit na ito, 12 katao ang magsasama-sama para bumuo ng isang kimchi. Nagsimulang mag-usap ng malakas ang mga martial arts students. Sa katunayan, totoo ang lahat ng sinabi ni Falim. Ang kondisyon para sa 12 tao na makabuo ng kimchi ay dapat magkaroon ang 12 taong ito ng pamantayan ng gawin ng unang class. Tulad ng sinabi niya, idinikit ni S.A. Homin ang mga libro sa mesa. Ito ang pangunahing unang class na gawi na ipinagmamalaki ng aming paaralan. Mayroon din itong ibang tawag, lihim na pamamaraan ng martial arts na pitumakim. Kung ngayon sipsipin ninyo ang malungan at magsasanay nang tuloy-tuloy sa pitumakim, maaabot ninyo ang martial art ayon sa kasing taas ng unang mark. Ang mga salitang ito ay walang ibig sabihin sa kanya. Maaari kayong magsimula sa bagay na ito mula ngayon, hanggang sa maganap ang pagsusulit. Sa 3 pagkakataon sa loob ng 4 na linggo. Simula pagkatapos noon, kapag matagumpay na nabuo ng grupo ang kimchi, kailangang patumbahin ng bawat grupo ang isang martial arts GOD na nakatayo sa harap ninyo. Ibig niyang sabihin ay upang malagpasan, kailangan ninyong talunin. Gupukin ang isa sa mga guro sa Madaokuan. Maraming martial arts students ang nahihirapan. Dahil ang makipaglaban sa mga dakilang dalubhasa ay isang bagay na medyo mahirap. Narinig na ni Fan Fam ang mga salitang ito kay Liam Fa. Ngunit hindi niya nakitang binanggit ang pagpili ng grupo. Hanggang sa isasagawa ang pagsusulit na ito. Hindi tulad ng mga nakaraang pagkakataon. Magkakaroon ng kalayaan ang bawat martial arts student na kumilos. At maaari kayong kumuha ng mga miyembro ng grupo upang sama-samang magtayo at magsagawa ng kimchi. Sinimulan ng matanda na sabihin ang paraan ng pagpili ng leader ng grupo. At ibibigay ang lahat ng lihim na pamamaraan ng martial arts. Pati na rin ang malungan. Inakala ni Fan Fam na ang pagpili ay batay sa mga resulta. Lumabas na hindi pala. Tinuro niya ng diretso ang 17 guro na may mga badge. Ang kondisyon para maging isang tagapangulo ay ang kunin ang mga ito sa loob ng 7 araw. Sa katunayan, ang kahilingang ito ay napakahirap para sa lahat ng mga martial arts students na nakatayo rito. Sa huli, kailangang makuha ang badge bago magkaroon ng kakayahang makahanap ng mga miyembro. Kung gayon ang pagkakataong malampasan ang pagsusulit bilang 3 ay madali. Sa totoo lang, hindi naman ganoon kahirap ang bagay na ito. Lahat ng mga guro na may dalang dilaw na badge ay hindi pinapayagang gamitin ang kanilang sariling mga kasanayan. Ngunit pitumakiem lang ang gagamitin. Kapag gusto ninyong kunin ang mga ito, naiintindihan ni Fan Fam na ang pamamaraang ito ay hindi lamang nagpapataas ng kahirapan ng pagsusulit. Ang intensyon ay itulak ang mga ordinaryong martial arts students sa panganib na maalis. Masyadong kakaiba ang pag-iisip ni Tae Ho Min. Siguradong gustong hanapin ang pinakamagaling sa mga magagaling na tao. Kahit na sinabi kong sa loob ng 7 araw, kailangan ninyong kunin ang dilaw na badge. Ngunit sa ngayon, kung may martial arts student na tiwala sa sarili, maaari rin nilang ipakita ang kanilang sarili. Pagkatapos sabihin, tahimik ang lahat, walang naglakas loob na magsalita.
Marahil ang inaasahan ng matanda ay medyo mataas. Kung may isang taong matagumpay na humamon, tiyak na magpapatunay sila ng kanilang lakas at kakayahan. Pagkatapos mag-isip, nagbabalak na niyang ihinto ang bagay na ito. Ngunit may isang kamay na itinaas. Nakatuon ang tingin sa martial arts student na iyon. Tulad ng dati, ang malamig na hitsura ng Xuan Matong ni Thian Mien ay napakaakit. Pagkatapos noon ay si Thian Pham Pitugong tunang organisasyon 8. Ang huling tao ay si Batch Isay na may bilang na 18. Inaasahan ni A.C. Ho Min ang pagpapakita ng dalawa bata. Si Thian Pham at Batch Isay. Tila si Thian Hu Thian ay hindi naglakas loob na itaas ang kanyang kamay upang humingi ng isang pagsubok. Ngayon lang napansin ni Thian Pham na napakalakas ni Batch Isay. Dahil natalo niya ang isang maliliit na boss ng 6 na pangunahing sekta. Ang mga bata na kayo ay naglakas loob na humarap tama. Iyon ay karapat-dapat abangan. Kung ganoon, mayroon bang guro na handang humarap sa kanila? Tila na natiling tahimik ang ilang tao sa ibaba at walang nagsasalita. Nagpaplano si Jisay Ho Min na hindi hayaan na makilahok ang mga tagapamahala na guro ng mga humahamon upang maiwasan ang paboritismo. Ang unang tao ay ang punong tagapagsanay, Ho Chien Truong. Siyempre, hindi maaaring hindi naroroon ang kawalan niya doon. Tumawa ng malakas ang mga martial arts students. Nang makita iyon ni Lam Bin, nagplano siyang sumunod upang makita kung ano ang mangyayari. Nag-aalala siya kay Thian Pham dahil walang sinuman sa 3 tao na mahahabag. Nagsimulang ayusin ni Ho Pi Rangilo. Ngunit nang makita na humarap ang punong tagapagsanay, tumahimik siya. Ayon sa pagkakasunod-sunod, si Vo Sin ng organisasyon isa ang unang lalaban. Nang balak na lumaban ni Ho Chien Truong, hiniling ni Giao Dao Duthuan ng organisasyon 12 na lumabas. Totoong ano kaya ang iniisip? Nang nakakadiring pangalang ito, sino ang naglakas loob na lumampas sa akin? Ayaw niyang maipamalas ang kapangyarihan ng punong tagapagsanay. Nang labis, na nagdulot ng takot sa mga martial arts students. Kung ganoon, humiling din siyang magpabaril sa huling laban kay Sin number 18. Medyo maselan ito. Dahil si Batch Ilhay ay si Vo Sin na pinamamahalaan ni Duthuan. Ang natitira ay ang guro na namamahala sa organisasyon isa. Ay labanan si Thian Pham. Sa ganoong paraan, tumayo ang 2 kalaban sa harap. Kapwa ng mga Vo Sin at ng iba pang mga Gyao-thi. Una, magalang na bumati ang 2 sa isa't isa. Ang kailangan lang gawin ni Thian Pham ay hikayatin si Nano. Nakopyahin ang lahat ng maingat. Nang hindi nakakaligtaan ang isang sandali. Nagsalita ng malakas si Kai Ho Min upang ipahayag ang simula. Ang unang aktibo ay si Thian Mien. Ipinakita ng kanyang mga mata na napakatiwala siya. Ang mga pagkilos ay nagpapakita na si Huyen Van ay mukhang napakasanay. Hula ni Duthuan na ang susunod na diskarte ng kanyang kalaban ay si Huyen Mabaikiem. Kaya gumamit siya ng Pitumakiem upang harapin ito. Nakalulungkot lang na hindi niya maramdaman ang nag-iisang gawi ko. Ginamit ng taong ito ang Pitumakiem sa ika-5 postura. Sa tingin ni Thian Pham, ang operasyon ay mukhang pamilyar. Ngunit si Thian Mien ay hindi isang madaling puntirya. Ang tiyak na mga paa kasama ang nakalulugod na bisig. Ang mga pagkilos ay napakatiyak. Hindi maaaring masiraan. Patuloy na dumagsa sa kalaban ang 12 ng mga anino. Mula sa pagsasawalang bahala na ipinamalas niya. Mahuhulaan ko na ang kanyang Tian's Desu ay umabot sa isang matinding antas. Ang galaw ng mga ekspertong gawi. Paano kaya ito maging kapangyarihan ng isang ordinaryong Sin? Kung pagmamasdan lamang ang galaw na ito, narating na niya ang antas ng kapitan. Marahil dapat kong iwaksi ang kaisipan. Na isa siyang normal na isin. At kumpletuhin ang kapangyarihan. Sa ganoong paraan lamang. Nagsimula na ngayong magsisi si Thian Hien. Dahil hindi niya maintindihan kung bakit. Hindi mapigilan ang kanyang napakalakas na gawi. Nararamdaman ngayon ni Thian Pham na ang mga gawi
ay katulad ng mga gawi sa pagsira ng espada na nakasulat sa tabletang bato. Bagamat hindi niya magawang kumpirmahin. Ngunit sigurado siya sa kanyang puso na ang manunulat ay tiyak na si Kemma. Muling sumugod ang dalawa sa isa't isa, na lumilikha ng napakakilabot na ingay. Makikita na kahit malakas si Tianmin, mas malakas si Du Thuan. Ang mga guro ay patuloy na nalulutas ang mga opensiba ng Isin. Maliliit na pinuno ng Huin Magian. Naiintindihan na kulang siya sa karanasan. Kahit anong gawin niya, mahihirapan siyang pigilan ang lahat ng mga gawi ng guro. Kung hindi niya maitakda ang tagumpay at pagkatalo sa sandaling ito. Kung tatagal, mas magiging kapansanan ako. Inilagay niya sa likod ang kanyang kanang kamay. At itinaas ang kanyang kaliwang kamay sa harap. Napagtanto ni Du Thuan na binabago ni Isin ang postura ng pag-atake. Kung gayon, sa tingin ko, gagamitin niya ang gawi upang tukuyin ang tagumpay at pagkatalo. Malapit na. Sa pag-iisip, isinagawa ni Du Thuan ang Nitian hanggang sa maksimum upang harangin. Ngunit nanatiling matatag si Tianmin. Ang direktor na ito ang magpapasya sa lahat. Bago, ang kapitan nito ay ang huminto muna sa gayon. Ngunit tila hindi ito masyadong tama. Sa paglusot niya, ibinaba ng maliit na pinuno ang katawan niya, na nagpagulat sa kanya. Hindi niya maintindihan kung paano niya napalitan ang kaliwang kamay ng ganoon kabilis. Ang diskarte na ito, sa maikling sabi ay mukhang mga diskarte na si Tianmin. Ngunit ang anggulo kung paano siya lumabas ay nagbago. Kaagad na idinagdag sa nagmamadaling pag-atake, na nagpahirap sa kalaban na harapin. Plano ni Du Thuan na mabilis na i-lock ang kaliwang kapitan niya muna. Sa paglusot niya, ang katawan ni Tianmin ay gumalaw ng malumanay. Sa ibang lugar, muling nagbago ang posisyon ng Isin na ito, na naging dahilan upang hindi mahabol ng guro. Sa pagtanto na inilantad niya ang kanyang kahinaan, ito ang sandali upang tamaan. Sa pagkatama sa sword key, nawala sa katawan ang balanse kaya't nahulog siya sa likod. Dumating na ang katapusan ng laban. Sumigaw ang mga tao na nagulat. Ito ang unang taong tumalo sa isang guro. Ipinapakita nito na ang antas ni Tianmin ay ganap na naiba sa iba pang mga martial arts student. Alam ni Da Homin na ang pinakadalubhasa sa gawin na ito ay si E.T. Ref Nguyen, pangunahing leader ng Huin Makian. Kung sino man ang matagumpay na nagsanay sa kasanayang ito, itinuturing siyang isang martial arts genius. Kusang kinuha ni Du Thuan ang GFB sa kanyang damit at ibinigay sa nagwagi. Mula ngayon, ni ay nakamit mo na ang katayuan ng lider ng grupo sa ika-3 pagsusulit. Sa pagkakataong ito, nakikita ni Tian Pham na ang bagay na ito ay masyadong simple. Sa ganitong paraan ay nakatanggap na ng badge. Nag-aalala ako kung paano ko ipapakita upang makuha ito. Bakit isang badge lang ang maaaring matanggap ng bawat tao? Sa lalong madaling panahon, nagsimula ang ika-2 laban sa pagitan ni Nam Chain at ng tagapangasiwang guro ng organisasyon No. 1. Pansamantalang isinantabi ang mga walang kwentang isipin. Naging mas nakatuon din siya kung paano makakuha ng badge. Matagumpay na nakakuha ng isa. Tumingin ang pinuno ng grupo na si Min Hyu sa kalaban at naramdaman na ang anak na ito ay medyo matindi. Hindi man lang natakot. Totoo iyon. Dahil nalampasan ni Nam Chain ang lahat ng paghihirap, na nagdudulot sa lahat na isipin na hindi niya kayang makapasa. Sa paligid ng parking lot ng motor, ang anak na ito, talagang ginulat mo ako. Isipin na kahit ang unang pagsusulit ay hindi siya malalagpasan. At babagsak sa likuran. Totoo na hindi ko inaasahan. Ngunit makakatakas ka lamang sa swerte hanggang dito. Tian Pham. Tumingin ang guro sa direksyon ng kalaban, na may paninindigan sa puso na dudurugin niya. Sa pagtingin, alam niya na ginagamit ni Tian Pham ang Tiuvu Dao Fa. Salamat sa iyo para sa pag-atake muna. Alam niya nakakapasok lang niya sa kaharian ng pinakamataas. Kung ikukumpara sa kanya na pinakamataas na matagal na, marami pa ring kulang sa aking panloob na lakas.
na nagdudulot sa kanya na maunawaan na minamaliit siya ng kalaban. Kung ganun, gagamitin ko ang lahat ng 0% ng aking kapangyarihan. Ang isang galaw upang malaman ang tagumpay at pagkatalo upang maiwasan ang mahabang gabi na maraming panaginip. Ang pag-atake na ito ay inilabas higit pa sa inaasahan ni Menhyu. Lumaki ang kanyang mga mata sa gulat dahil sa labis na bilis. Ang kamay ng kalaban ay tumama ng diretso sa unahan, na nagpataas ng tensyon sa kanyang sarili dahil sa kanyang pagiging pabaya, kaya nawala ang kanyang balanse. Pasuray-suray siya na umatras sa likuran. Sa ganoong paraan, dikit-dikit na inapi ni Namchain ang kalaban. Nag-alala ang guro. Kailangan kong gamitin ang 7% ng aking kapangyarihan para pigilan ang ataking iyon. Gayunpaman kailangan ko ring umatras ng 5 beses. Hinuha ng taong ito na hindi ito panloob na lakas, kundi pisikal na lakas. Bakit ko naisip na madali kong tatalunin ang anak na ito? Nakaramdam si Minhyu ng kahihiyan sa kawalan ng kapangyarihan. Nagpasya siyang ibigay ang lahat ng lakas at hindi na magpapakita ng kapabayaan. Kaya't itinulak pabalik si Tian Pham sa likuran. Sa pagpansin na ang kapangyarihan ng kalaban ay hindi pa rin perpekto, siya ay natuwa. 2 gawi at ng 7 kyema ang inilabas. Kahit na hindi niya kailangang gamitin si Nano. Gayunpaman nakikita ni Namchain na ang gawin ng kalaban ay naglalaman ng hindi mabilang na mga kamalian. Kung ikukumpara sa gawi sa pagsira ng gusali sa tabletang bato na Fen Noftach, ito ay parang laro ng mga bata. Kahit na madaling makita ang pagpapabaya. Ngunit hindi niya pinansin ang kapangyarihang teknikal ng Thian Ma. Su to Minhyu ay nag-iisip na malapit na siyang manalo. Si Namchain ay nagpasya na gamitin ang lahat ng kapangyarihan para tapusin ang laban sa pangalawang gawi. Gumamit siya ng pangunahing gawi upang malutas ang lahat ng mga atake ng kalaban. Bagamat walang pinsala, ang bagay na ito ay nagdulot ng pagkamangha sa ibang mga martial arts student. Kahit ang mga nakatayong tagapamahala na guro ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Nakaramdam si A.C. Homin ang pagiging mahirap paniwalaan. Nasa normal na gawin ng Tiuvu Daofa na nagagawang sirain ang gawin ng Pitumakiem. Numiwi si Menhyu dahil hinarangan siya ng isang bata. Nagplano siyang gamitin ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang ibagsak si Namchain sa isang pag-atake. Nagpakita ng pag-aalala si A.C. Homin. Hindi niya maintindihan kung ano ang iniisip ng guro na gagamit ng pag-atake na dapat ikamatay. Hindi nakapaghanda si Thian Pham para sa anumang bagay. Nakayayamot lang siyang itinaas niya ang kanyang kamay para maranasan ito ng diretsyo. Nagdulot ito sa katawan na magkaroon ng panloob na pinsala. Ang pangunahing dahilan ay isang pinagmumulan ng enerhiya na nakapasok sa katawan. Sa panahong iyon, nagmadali si Nano para magsagawa ng agarang pagpapanumbalik. Ang panloob na organs ay napinsala para sa amo. Sa ganitong paraan, habang sumasagot sa pag-atake ang proseso ay unti-unting naisasagawa. Hindi maunawaan ng tagapamahala kung paano. Hindi nagkaroon ng epekto ang atake. Ano kaya? Malinaw na dapat ay nagkaroon siya ng panloob na pinsala, tama? Bakit hindi ko pa siya napapabagsak? Nakaramdam siya ng takot. Dahil sa labis na pag-iisip. Nakagawa rin siya ng mapanganib na kapabayaan. Alam ni Minhyu. Ngunit tumugon siya upang gamitin ang kanyang proteksyon na ki para harangin. Ngunit bago siya sumagot, ang kanang bahagi ng kanyang balangkas ay nasira kaagad. Sumigaw ng may sakit ang guro. Kasabay ng pag-ubo ng dugo na umuulit-ulit. Sa katunayan, ang sinumang nakakita sa tanawing ito ay nagulat. Takot hanggang sa punto ng pagkamangha. Umiyak at umapila si Minhyu sa kalaban. Ngunit hindi pa rin niya pinansin. Bumagsak siya sa lupa at nagawa na lang sumpain si Namchain bilang isang halimaw. Kaya't ang ika-2 laban sa pagitan ng Isin at Gyaothi ay natapos sa panghuling resulta. Si Thian Pham ang nanalo. Hindi naghiyawan ang lahat ngunit nanatili lamang sa katahimikan. Walang naglakas loob na magsalita.
Nakita ni Thian Huthayan na ang mga salita ni Liam Fa ay masyadong naiiba. Wala siyang magandang pakiramdam. Dahil ang lakas ni Pito Kong Tu ay patuloy na tumataas. Naunawaan ni Da Ho Min na si Thian Pham ay isang martial arts tinti. Nakakahambing sa antas ng Kiem Ma. Ang taong lumikha ng Pito Makiem. Nagpakita siya ng ikinalulungkot. Dahil noong una ay pumayag si Aid Lenf na maging guro niya. Ang kalagayan ni Min Hiu ay masyadong malubha at kailangang dalhin kay Tirans Min upang gamutin. Ngunit sa paunang pagsusuri, pinanindigan ng isang tao. Natiyak na nasira ang kanyang 3 tadyang. Ang bagay na ito ay hindi kakaiba sa pinuno. Dahil noon pa man ay alam na niya na si Thian Pham ay nakasuntok sa 7 pinto ng lugar ng pagsasanay. Kung alam ni Gyo Dao na ganoon, sana nag-ingat siya para hindi siya matamaan ng ganoon. Tumingin si Nam Chine sa badge sa kamay at nag-isip. Sa wakas, sa kapangyarihan ng kanyang sarili, nagkaroon siya ng karangalan na maging ika-negatibo 2 leader ng grupo. Tumingin si Ho Chine Trung. Sa isin at sa loob ay nagbulong. Hindi ko maaaring hayaan na palagi silang maliitin. Sa kondisyon na ang mga mag-aaral ay may katangian at malakas na lakas, talagang malalagpasan nila ang mga guro. Takot ang mga hangal na ito na mawala ang lahat ng mukha kapag natalo ng kanilang mag-aaral. Ngunit hindi na pagtanto na nakalikha ang paaralan ng hinaharap. Sisisihin lang natin ang ating pagmamadali. Kapag pumili na lalaban si Isin number 18, nang hindi nakikita na ang anak na iyon ay isang finti. Dapat ko siyang pinili upang makipaglaban sa isang mahusay na laban. Dahil sa napakaraming bulungan at pag-uusap, hinimok ni Dai Ho Min na mabilisang labanan ang huling laban. Upang makabalik ng maaga para makapagpahinga. Dahan-dahan nang humakbang si Gihiri upang bumati sa punong tagapagsanay. Bumulong ang maraming mga guro sa isa't isa. Na kung matalo sila sa pagkakataong ito, tiyak na mawawala sa kanila ang karapatang turuan ang mga bata sa ibaba. Ang Isin Sige 55. 1-0. Hindi alam kung ang numero 18 ay lilikha pa ng himala. Sa pagkakataong ito o hindi, mayroong anumang pagkukulang sa aking disipulo. Inaasahan na tuturuan mo ang guro upang mapakagaling. Mahinhin at magalang ka. Kung gayon tuturuan ko ang lahat ng bagay na alam ko. Pagkatapos bumati, bumalik ang dalawa sa posisyon ng pagtatanggol. Naglalabas na ng maraming kapangyarihan ang buong katawan ni Ho Chine Truong. Sa pagtingin lang sa mga mata, nakakatakot na. Hindi makapaniwala si Gifei na ang taong ito ang kakatawa. Sa kanyang sarili kanina, mukhang dalawa ganap na magkaibang tao. Ano man ang mangyari, talagang hindi ako magsisisi sa pakikipaglaban sa'yo. Pagkatapos mag-isip, sumugod siya sa punong guro para umatake muna. Nascan ni Thian Pham ang buong pagkilos para balikan sa hinaharap. Tungkol sa laban ni Thian Mien, nagawa niyang suriin ang lahat para paghandaan na huwag magkabanggaan. Mayroong ilang mga pag-atake si Chine Truong para labanan ang kapangyarihan ng paa ni Isin. Nakita niya ang buong hologram sa harap. Bagamat mabilis ang pag-ataking ito. Ngunit dahil sa kanyang karanasan, naiwasan niya ito ng simple. Nakaupo lang siya nang hindi gumagalaw. Nang nailigtas niya ang atake ko, hindi magawa ni Gihei na maabot ang katawan ng kalaban. Bata, ibaba mo ang iyong bandang huli na paa. Nalito si Isin habang sabay siyang lumaban at tinuruan ng punong tagapagsanay. Ang paa niya ay tumama ng diretso sa mukha ng mga kamay ni Chine Truong. Pagkatapos ay gumulong sa gitnang lugar na nagbigay pansin sa kanya, na nagpapakuryoso sa kalaban. Mabilis na umikot si Gifei at patuloy na itinaas ang kanyang paa sa unahan. Kasama ang maraming nitiens na inilagay. Lumaki ang mata ng ibang mga Isin. Dahil sa unang pagkakataon ay nagawa ng isang tao na tamaan ang punong tagapagsanay. Ngunit tila hindi ito masyadong tama. Kinain ng isang paa ni Gihiri ang espada Kinilaw. Hanggang ngayon ay nagpakita ng sakit dahil sa labis na kawalang ingat. Muling tinulak ang buong katawan pabalik. Dumudugo ang kanyang mga paa.
At napakasakit kaya hindi niya magawang itaas ang mga ito. Hindi inaasahan. Sa sandaling iyon, nagawa mo ng isagawa ang sword key. Hindi nakakagulat na. Sobrang galing. Saka ng paa na gumamit. Ng foot technique, dapat mong kontrolin ang pagdurugo ng maaga. Kung nagkaroon ng pinsala, paano magiging? Naiintindihan ni Githe. Na ang lakas ng punong tagapagsanay na nakatayo sa kanyang harapan. Ay may lakas. Na mas mataas kaysa sa dalawa normal na guro na iyon. Bagamat sa kanyang kasalukuyang lakas. Alam ko na ang bagay na ito ay hindi makatwiran. Sa pag-iisip niya, nagpaplano siyang gumamit ng isang pag-atake para malaman ang tagumpay at pagkatalo. Nagpakita si Itzy Dilitirans ng labis na kasiyahan dahil sa pagsisikap ni Isin No. 18. Bagamat nagkaroon ng matinding pinsala sa paa, hindi pa rin siya nag-aalala at sumugod pa rin. Kung walang kanang paa, may kaliwa pa rin. Kaya napakatiwala. Nakatuwa ang pusong nagmamadaling tagapagsanay patungo sa pakikipaglaban. Dahil sa pag-iisip na ang kalaban ay kulang sa isa. Kaya hindi kailangang mag-alala. Sa paglipad niya sa harap ni Giheli, binaba niya ang taong nagdulot sa kanya na sumobra. Sa pagtingin sa totoo lang, alam na niya na pain lang ito. Patuloy sa paggamit ni Giheli. Ang diskarte tulad noong una. Patuloy na dumugo ang kanyang sugat, na naging sanhi upang humina ang kapangyarihan sa pagkakataong ito. Ang bata na ito ay unang pumasok lang sa kaharian ng pinakamataas. Bata pa at sariwa pa rin. Bagamat tinamaan niya ito, tanging ang ihi. Kapag naririnig ko ang mga salitang mainit sa puso ng TNV, agad akong naakit. Hindi ko alam kung kailan pa. Kaya't hiling ko na makasama si Fayen Kong Tu. At maging alalay mo. Kahit na may kaunting pagkukulang. Gayunpaman hindi ako luluhod sa harapan ng sinuman maliban sa Kong Tu. Marubdob kong hiling na. Sa hinaharap ay maaari mo akong magamit bilang iyong unang espada. Sa pagsasabi nito, kapwa sina Gyahudan at Mutrong ay nagpahayag ng kanilang kalooban. Gayon din kapwa sila. Nagpasya na sa hinaharap ay manunumpa na may isang puso. Ng katapatan kay Thian Pham. Ang kanyang sarili nang marinig ang mga salitang iyon. Ay nagulat din. Dahil hindi niya inakalang magkakaroon siya ng labis na kredibilidad. Isang ngiti ng kasiyahan ang umusbong sa mga sulok ng labi. Kaya't opisyal na naging mga alalay ni Nam Chine ang tatlong bata. Nagpaalala si Hubong. Bagamat mahina ang talento. Gayunpaman siya ay ang matandang boss. Dahil siya ang unang alalay ni Nam Chine. Pagkatapos tanggapin, dinala rin niya ang buong grupo sa likod ng paaralan. Upang ipagbilin. Matapos ninyong sipsipin ang malungdan, ililipat ko ang buong pananalita ng 7. Makiam sa inyo. Mula bukas ng umaga. Magkakasama tayong magsanay at ituturo ko ang mga diskarte na nalalaman ko. Pinahanga rin ang lahat. Dahil si Thian Pham ay talagang may talento na maging isang leader. Isaayos kung saan nangyayari ang madaling gamiting, maikling na unawaan. Pakiramdam ni Nam Chine na ngayon ay katulad. Siya ng lasing na guro na siksumong. Wala nang iba pang bagay. Ipinaalala niya sa kanyang mga alalay na bumalik sa kanilang sariling personal na pagsasanay. Sa huling hapon na may isang pagpupulong muli. Umuwi na sana si Kovo Ongkat nang siya tumakbo muli. Alam kong medyo naging mapanghimasok ako. Ngunit sa hinaharap ay dapat kong akitin ang ibang vo. Sina maging alalay sa hukbo. Bagamat nakuha mo na ang badge ng guro. Hindi maaaring hindi mag-alala tungkol sa mga bagay na susunod. Naiintindihan ni Thian Pham na ang bagay ng pagkuha ng badge ay dapat may nakatagong kahulugan. Hindi lamang ang pagtalo sa guro. Marahil ang layunin ay ang pagbuo ng isang koponan para sa pinuno ng kanyang sarili. Nagpaalala rin si Kovo Ongkat. Kung ikukumpara kay Thian Min ng Huyen Matong, sa ngayon ang kapangyarihan mo ay napakabata pa. Bilang isang alalay ng tao, ito ay isang responsibilidad na kailangan kong sabihin. Hindi pa niya alam na nagbago na siya ng lugar para magsanay. Kaya sa sandaling iyon ay nagpaplano siya na magsagawa sa lugar ng pagsasanay. Kung mayroong anumang kailangan, ipadala lamang sa amin ang isang teksto.
Ngunit pagkarinig na nagsasanay ang hukbo sa ibang lugar, nagpakita siya ng labis na pagkamangha. Sa totoo lang ang hukbo ko. Talagang kailangan kong mabilis na tumaas ang ranggo. Upang magsanay sa kanya sa tabi. Nagtapos ang kwento. Bumalik din siya sa kanyang karaniwang silid ng pagsasanay. Sa kasalukuyan, si Nam Chine ay nasa kaharian ng dakilang dalubhasa. Ang kanyang panloob na lakas ngayon ay nakakuha rin ng 65. Ang bagay na maging pino sa ki o daoki ay kasing dali ng pagkain ng lugaw. Sa puso ay palihim na nagpapasalamat dahil may nano siya. Ang taong lumikha ng tagumpay na tulad nito sa kasalukuyan. Sumang-ayon kaagad si Nano. Nang hindi itinuturing ang pagsisikap ng kanyang amo. Pakipanood mo sa akin ang larawan ng ang laban ni Batch E noong nakaraang laban. Agad na ipinakita ng pagpapakita na pinahusay ang tunay para buhayin ang laban. Pagkatapos paikutin, tinigil niya kaagad ang lugar kung saan tinamaan si Batch E. Pakilakihan mo ang hanggang sa abot ng iyong makakaya. Isinasagawa niya ang pagpapalaki sa tinukoy na target. Ang kailangang makita ni Fien Pham ay ang mukha at lid. Nano, pakilapit ang mga lugar na gusto ng iyong amo. Ang kanyang mukha ay maputla at nanlalamig. Puno ng pulang mga ugat ang kanyang mga mata. Hindi banggitin, ang lieg ay buong-buo rin ng maliliit na pulang tuldok. Hindi ito maaaring. Nagkamali ako sa hula. Sa sandaling ito, sa lugar ng trabaho ng mga guro. Ginugunita ni Hong Dich Isi ang larawan ng laban noong umaga. Ang lakas ng pangalang ito ay lumampas ng malayo sa normal na mga vusin. Katulad niya, narating na niya ang kaharian ng dakilang dalubhasa kung ginagamit lang ang pitumakim. Marahil hindi ako magiging kalaban niya. Bagamat ang kapangyarihan ng mga kasanayan ay hindi katakot-takot gaya ng nakaraang mga kasanayan sa pagsira ng gusali na ginamit ng Isin bilang pito. Hindi makapaniwala ang Giaoji na ang mga diskarte ni Fien Huthayan ay naging hindi tiyak. Sa 4 na oras na lang, malalaman niya ang tungkol sa pitumakim. Siya ay nagpasyang ang maliliit na punong iyon ng tao matong. Ang katotohanan ay hindi kasing aga gaya ni Fien Min. At Fien Pham. Sapat na ito, hindi na kailangan. Sa tingin ko, dapat na tayong huminto. Mahinang nagpapasalamat si Fien Huthayan. Na tila nagpapakita ng kaunting pagsisisi. Pagkatapos ay inalis na ni Hong Dich Isi ang kanyang badge. Sa kanyang katawan. Mula ngayon, mayroon kang karapatan na mag-imbita ng mga miyembro ng organisasyon. Umaasa ako na sa hinaharap ay makakatanggap ako ng magandang balita. Lumabas na hindi niya ipinakita ang kanyang kakayahan sa umaga kanina. Malamang na nais niyang itago ang kanyang kakayahan dito. Susunod, kaninong badge ang dapat kong kunin? Si Batch E sa kasalukuyan ay masayang kumakain sa cafeteria. Sa isa sa mga dinala niyang pagkain, tumakbo si Fien Kung. Van. Labis na nasisiyahan ang maliit na pinuno ng Kiemma. Tong sa screen na ipinakita ni Isin number 18. Ngunit tila sa pagbanggit ng bagay na ito. Nagalit si Batch E. Kapag kumakain ako, huwag mo akong abalahin. Bagamat hindi siya nasisiyahan, mahinang nagsalita si Fien Kung E. Napakagaling mo. Dapat ay kasisimula mo pa lamang na pumasok sa dakilang dalubhasa, tama ba? Gusto ko talagang magkaroon ka sa organisasyon. Hindi ba gusto mo ring umakyat sa isang mas mataas na posisyon ngayon? Ngunit tila ang mga salitang guwang iyon ay naririnig lang ni Kung E. Sa pagpansin sa hindi nakikipagtulungan na gawi. Nagpakita siya ng pagkayamot sa kanyang mukha. Subukan mong isipin ng isang beses. Wala akong anumang masamang intensyon. Nagbuntong hininga si Batch E sa pagkayamot. Dahil kasama sa pangalang ito ang 2 taong dumating para bumati. Nagpakita siya ng pagkasuya. Dahil sa napakalakas na gawi. Ng ilang mga tao na nagmula sa 6 na dakilang paaralan. Ang intensyon ni Batch E ay hindi alintana ang sinumang anak. Ang aking layunin ay ang maging mas malakas. At palaging nasa pinakamataas na posisyon. Nagsalita pa ang isang boses. Paumanhin sa pag-abala. Ngunit tumigil si number 18 sa kawalang bahala at paalisin kaagad. Nagsalita ng ilang salita si Fien Pham na nagdudulot sa kanya na magbigay pansin. Kung hindi ko sasabihin sa iyo ngayon,
Natatakot lang ako na sa hinaharap ay mawalan ka ng buhay. Kumakain pa lang ng sumulyap at tiningnan ka agad. Ito ay pito kong 2. Ikaw ay mas mayabang pa kaysa sa dalawa dati. Bagamat hindi ka maliliit na pinuno ng 6 na dakilang sekta. Paano mo nagawang akitin na maging isang kasapi ng grupo? Tila ikaw ay nagkakaroon ng ilang hindi pagkakaunawaan. Hindi ito magaan, pumunta ka rito para pagbantaan ako na sasapit na ako. Ano pa ang hindi pananakot? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sa madaling sabi, ikaw ay nilason. Lason? Ano ang sinasabi mong pananamit nito? Kaninang umaga ng labanan mo ang tagapamahala. Nakita ko. Maputla ang mukha. Sa iyong lieg ay buong-buo ng pulang pantal. Sa katunayan, naisip ni Batch Yi ang mga salitang ito muli. Kapag ginagawang leader ng grupo, ang 12 ay palaging dapat maging mapagbantay sa mga tao ng Poison Matong. Gayunpaman, hindi pa rin niya naiintindihan kung bakit sinabi ni Nam Chain. Ang bagay na ito, ipagpalagay na talaga akong nalason. Kung gayon ano ang kaugnayan nito sa kanya? Sa pag-iisip nito, humingi rin siya ng paumanhin dahil sa hindi pagkakaunawaan. Inisip na pinagtatangkaan kanyang tanggapin. Bakit hindi ko maramdaman ang bagay na iyon kapag nagpapatakbo ako? Naiintindihan na ni Nam Chain kapag nagpapatakbo, makikita ka agad. Ngunit dahil mayroon lang siyang panloob na kapangyarihan, kaya't hindi pa niya alam kung paano. Bigla, dumula si Kisei T. Renfmin sa lugar ninyong dalawa. Kaagad siyang tumakbo para tanungin ang manggagamot. Masayang bumati siya. Dahil mula noong matagal na ang nakalipas sa sakit at hindi na sila nagtagpo muli. Napakasawa kong kumain ng mag-isa. O kumain ka sa akin para magsaya. Ngunit tinanggihan ni Nam Chain at pumasok sa trabaho. Nakakainis kapatid, maaari mo bang suriin ang taong ito? Pinaghihinalaan ko na siya ay nilason. Sa pagkarinig ng salitang lason, lumingon ang doktor sa gulat. Pumunta na ang 3 sa opisina para tingnan. Inilabas ni Gisli T. Rendsmin ang isang bagay at pinahintay si Gisli. Upang humigop sa kanyang sarili. Mangyaring sumipsip sa iyong bibig ng isang malaking paghigop. Sumunod ang bata sa mga salita ng manggagamot. Ngunit bago lamang ang ilang paghigop, nakaramdam na siya ng hindi komportable. Dahil maraming pangunahing reaksyon ang nakuha sa katawan. Ang unang isa ay nagsuka kung saan-saan. Tiniyak ni Gisli T. Renvmin. Kung ganito, tiyak na nalason ka. Sa pagkaalam na ang pagpapatakbo ay hindi naghahanap ng pinagmulan, sinabi ni manggagamot ang dahilan. Dahil ang ganitong uri ng lason ay nasa daluyan ng dugo kaya mahirap hanapin. Naipon ito sa tiyan. At sa baga kaya't unti-unti itong kumakalat at nagdudulot ng kamatayan. 6 ang ganitong uri ng lason ay maaaring ilagay sa pagkain para maipon. O ang isa pang paraan ay maliit. Upang sunugin sa mga kandila habang natutulog ang biktima. Dahil napakaliit ng dami ng lason. Kaya kapag natutulog ka at nasisinghot ay mahirap hanapin. Balikan ang alaala. Kung may sinuman bang maaaring may nagawa sa bagay na ito. Agad na naalala ni Gihiri ang unang pagkakataon na pumasok sa dormitoryo sa. Nagkaroon ng kaunting atensyon. Lumaban siya kay Fayan Truong Fayan. Nagpakita ang mga alalay niya ng labis na galit. Ngunit walang nagawa. Iyon ang naging mas masama at ipinahayag na hindi siya natatakot sa sinuman. Nagpahirap ito sa maliit na pinuno ng Poison Matong. Nagsimula siya para maging maingat tungkol sa paggamit ng lason. Kapag tumagal, lalong nakakatakot ang kanyang paghihiganti. Ngayon ay naiintindihan na ang pinagmulan. Kaya't nagagalit si GKV. Na pinagsisihan si Fayan Truong Fayan na bastos. Nahanap na ni Gisli T. Ren Ilay ang paraan para malutas. Ngunit binanggit ni Fayan Pham ang mga pulang pantal sa leg. Kung gayon ano ang mangyayari? Sa panahon ba ng sparring? Tumama sa kanyang dibdib? Tama, dahil magpapasigla iyon sa baga. Na magdudulot na lumabas ang mga sintomas ng pagkalason. Gayunpaman kung ang mga sintomas ng pagkalason ay patuloy na nagpapakita kahit gaano kagaling ang doktor. Mahirap pa ring iligtas. Bakit nalalaman ni Pito Kong Tu ang nangyayari na tulad nito? Ang dahilan kung bakit ko ito nalalaman ay dahil nalason din ang aking mga magulang. At namatay. Kaya't palagi akong balisa sa puso ko.
Sa sandaling ito ay marahas na nagpapasalamat si Batchley kay Namchain dahil sa napapanahong pagkatuklas sa lason sa kanyang katawan. Ayaw ko lang na may sinumang mamatay dahil lang sa nakakahiyang lason. Habang nagsasalita, ang ekspresyon at pag-ugali niya ay naging sanhi upang magbigay pansin si Gise. Nay! Ang mga dalawa itong mata sa kanya ay naglalabas ng isang takot na ekspresyon. Bakit biglang naging ganito katakot ang pagpatay sa kanya? Pinutol ni Gise T. Ranvimain ang kwento ninyong dalawa at hiniling number 18 na magpahinga para makapagsuri pa. Kung babalik ka sa mga dormitoryo, lasonin ka muli. Kung paano na lang. Hindi kaya, plano mong hanapin ang pangalan ng nanglason para makapaghiganti sa iyong sarili. Sa totoo lang, iniisip rin ni Giheri iyon. Nagpaalala si Thian Pham na unahin muna ang paggaling. Tungkol kay Thian Truong Thian, ipapaubaya ko na sa kanya. Sa ngayon, hahanapin ko na siya para usap ng kaunti. Pagkabukas ng pinto, ang tinig ni Thian Makguyet ay lumipad. Sinabi niya, ang madalas na lugar ng pagpunta ng maliliit na pinuno ng Poison Matong. Pumunta sa kakahuyan. Sa harap ng dormitoryo na 5 malapit sa mga Giaothi. Kung totoo ang salita na sinabi mo, sa lalong madaling panahon, magkakaroon doon ng katabing nakahiga. Si Kiss Heavy at ang manggagamot ay hindi maintindihan kung ano ang sinasabi ni Namchain. Sa kama, umubo si Thian Makguyet habang tumatawa ng may kasiyahan. Ang kanyang layunin ay hayaan ang dalawa panig na maglaban. Kung may mamatay, makikinabang ang kanyang sarili. Pagkatapos ng ilang sandali, nagbago ang tanawin sa kagubatan malapit sa dormitoryo. Naglalakad-lakad ang isang isin habang nagsusunog sa loob nito. Sinisikap ni Thian Truong Thian na gabi para lumabas at mangolekta ng mga lason para makagawa ng gamot. Dahil sa paggamit ng malungdan, nakapasok siya sa pasimula ng malaking eksperto. Mula sa ganitong punto, handa na siyang umakyat sa ika-5 palapag. Hanggang sa mamatay ang gago na iyon dahil sa lason. Kung gayon hahatakin ko ang paa sa paraan. Narinig ni Namchain ang mga salita sa likod. Sa tingin mo, okay lang na gumawa ng pagpapahirap sa ibang tao. Masyadong madilim ang ilaw kaya hindi alam. Kung guro o sing. Gago ka. Iniisip mong laruin ng ibang tao gamit ang paggamit ng lason. Sa pag-angat ng ilaw, napagtanto ni Thian Truong Thian na ito ang kanyang kapatid sa parehong ama, ngunit magkaibang ina. Paano ka nagawang puntahan ako dito? Bakit nalaman nito bigla na gumagamit siya ng ngaylason? O narinig na niya? Sa lieg ni Githirigi ay may nakabusal na mapupulang pantal. Iniisip mo pa rin na hindi ko alam. Na sintomas iyon ng pagkalason. Nagpakita siya ng labis na pag-usisa. Bakit mo nalalaman ang bagay na ito? Sa pagpapakita ng mukha na nagpapanggap na walang alam. At pagkatapos ay tumawa rin ng malakas at hindi itinanggi. Tama, bakit hindi mo alam ang tungkol dito? Hindi ba namatay rin ang iyong ina dahil sa lason? Bago pa masabi ang buong pangungusap, nasuntok na siya kaagad. Na naging sanhi upang maghalo ang kanyang mga ngipin at labi. Hindi na dapat niyang banggitin ang tungkol sa mga magulang ni Thian Pham kung hindi nangyari ito. Bago natapos ang pagsasalita ay sumugod si Thian Pham ng mabilis. Ang isang mahigpit na kamao ay nakarekta ng diretso sa mukha ni Thian Truong Thian. Napakabilis niyang nakapagsalita kaya wala siyang nagawang umatras o maramdaman ang anumang bagay. Ipinapakita nito ang kalungkutan na mawala ang tanging pamilya na napakalaki. Kay Namchain, si Tutsi T. Makiengu ay pinalabas sa malayo. Ang buong katawan ay gumulong na parang bola. Ang mukha ay baluktot sa isang gilid na mukhang napakakatatawa. Marahil ay hindi pa niya nagagawang intindihin kung ano ang nagawa niya. Kaya nakatanggap siya ng ganoon. Nawala pa rin si Truong Thian dahil sa labis na sakit. Sa hating gabi, ang kanyang sigaw ay patuloy na lumalakas. Ang ubo ay nagpakita ng labis na katatakutan. Bumangon siya sa tamad at nagdadaing sa